Sino kami para tawagin ka aming Ama, aming Diyos, Panginoon at aming tagapagligtas. Panginoon, humihingi kami sa iyo patuloy ng pagkapuspos ng Santong Espiritu sa aming puso at isipan, sa aming buong kaluluwa, sa lugar na ito, sa lahat ng makaririnig at maaabot ng mensaheng ito. Panginoon, mula sa mga nagsisimula pa lang sa pananampalataya, mga taong hindi ka pa nakikilala, hanggang sa amin na nakababatid na ng pagmamahal mo. Panginoon, nais naming maging kabilang sa mga tao na sariwa ang pag-ibig mo sa amin. Lord, ayaw namin na tanggapin ang iyong kamatayan ng isang tipikal na bagay na aming naririnig na sa aming mga buhay. Lord, ayaw naming maging bahagi sa mga tao na paulit-ulit na naririnig ang pag-ibig ng Diyos, ngunit paulit-ulit sinasantabi. Panginoon, sadyang napakaganda ng pag-ibig mo. Sadyang napakadakila, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga panahon hindi namin nabibigyan ng karampatang atensyon, pagkilala, panahon at oras. Lord, ano ba naman ang ilang sandali isipin ka ang kadakilaan mo? Kung ikaw rin naman na may hawak ng aming buhay, siyang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Panginoon, winawaksin namin ang espiritu ng kawalan ng pagmamahal sa iyo, pagkamanhid sa mabuting balita ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Panalangin din namin sa mga anak mo na lumapit sa iyo ay maranasan din nila ang nararanasan namin na kaligayahan sa aming mga puso. Sa tuwing naaalala, pinaparanas mo sa amin, Panginoon, ang dakilang biyaya mo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, sila may nagtatanong ngayon at hindi nila maunawan kung bakit kami umaawit ng buong puso, kung bakit namin ginagawa ito sa lugar na ito. Kausapin mo sila, abutin mo sila, Panginoon, maranasan ka din nila. Naniniwala kami na lahat ng tao kailangang maranasan ang pag-ibig mo. Ano mang ginagawa ng kaaway sa kanilang mga buhay ngayon, ay pinapalayas at pinuputol namin anumang koneksyon, nagiging dahilan ng pagkabulag, pagkabingi, kawalan ng pagmamahal sa iyo. Alisin mo ito, Panginoon, sa gayon malaya kang makakilos sa kanila. Come on, church, let's pray for the people who needs the gospel of the Lord. Pray for your family. Pray for one another. Naniniwala kami, Panginoon, itong kalooban mo sa lahat ng tao ay maligtas. At ang pagtanggap ay nasa kanila. Pero higit sa lahat, Panginoon, papasalamat kami. Ginawa mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. Yun ang kamatayan mo sa krus, muling pagkabuhay, at ang iyong pagbabalik na siyang aming tinatanggap sa oras na ito. Sa iyo ang kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng mabuting balita ng Panginoon ay tuwing gabi ito, tuwing hapon ito. So, nais natin makaabot ito sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa, kung maaari ay muli bilang parte ng ating bahagi sa pag-share ng gospel. Pick up your phones and share the message of God. Dahil alam nyo, ginawa talaga natin itong gawain na ito, itong every Sunday, 5 p.m. for only one purpose. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Isus. O alam man nila ang pangalan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Isus, pero hindi nila lubusang naiintindihan kung gaano sila kamahal ng Panginoon. So, pick up your phone, share muna natin to.
At pag-uusapan natin ngayong simula January hanggang March, we are focused to talk about kung sino ang Diyos. So, bago yan, basahin muna natin ito. Love is patient and kind. Ito daw ang pag-ibig. It does not envy or boast. Hindi naiinggit, hindi nagmamalaki, hindi ito arrogante or rude. It does not insist on its own way. Hindi niya ipinipilit palagi ang kagustuhan niya, ang sarili niya. Walang selfishness pagdating sa pag-ibig. It is not irritable or resentful. Hindi ito nabubugnot, kundi ito ay, at hindi rin ito resentful o kumbaga parang hindi nagsisisi palagi. Kumbaga laging it does not rejoice at wrongdoing. Ang pag-ibig ay hindi nagdiriwang sa mali o sa kasamaan, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things. Ang pag-ibig, kinakaya lahat. Ang pag-ibig, naniniwala o umaasa palagi. Hopes all things, laging may pag-asa kapag ikaw ay nagmamahal o may pag-ibig. Endures all things, lahat ay natitiis niya. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. So maganda yung tanong ng isang kasister natin. Sabi niya, love, as we all know, sa mga matatagal na sa pananampalataya, we know that love is not subjective. Pag sinabi kasing subjecting ang love, depende kung paano ipinapaliwanag ng isang tao, kung ano yung pagmamahal. So, ikaw kapatid, kung tatanungin kita, ano ba ang pagmamahal sa'yo? Pero, syempre, ang may karapatan lang magpaliwanag ng pagmamahal ay walang iba, kundi syempre, yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang ating Diyos. Dahil siya ay, God is love. So, ang pag-ibig ay hindi depende sa sitwasyon, o kung paano mo ito gustong ipaliwanag. At ang pag-ibig ay absolute. Ito ay hindi magbabago, depende sa sitwasyon o panahon. Ito ay mananatiling, ito na sa kahit anong pagkakataon. Maraming tao ngayon ang takot sumunod sa Panginoon. Kahit sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig. Bakit kaya? Kahit nasabihin natin sa mga tao, mahal ka ng Panginoon. Bakit nahihirapan silang lumapit o humingi ng tawad sa Panginoon? Sa tingin mo, kapatid? Sino bang may ayaw ng pag-ibig? Taas ang kamay. Wag naman tayong bitter. Lahat tayo gusto natin ng pagmamahal. Amen? Pero ang problema kasi, hindi maayos ang pagkakaunawa ng tao pagdating sa pagmamahal. Alam lang nila na ang Diyos ay mapagmahal. Pero ano ba ibig sabihin pag sinabing mahal ka ng Panginoon? Ako, one way of I share the gospel is, nagtatanong ako sa tao, sinasabi ko sa kanya, Ma'am, sir, paano mo po nasabi na mahal ka ng Panginoon? So, iba't iba yung sagot nila. Sa mga pinaka-nagustuhan kong tanong, sagot niya, which is tama naman, sabi niya, alam ko, nararamdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon dahil yung pamilya ko, kompleto, wala kaming sakit, may trabaho ako. Doon ko nasasabi talaga na mahal ako ng Panginoon. At sabi ko, alam mo, tama yan eh. Hindi ako humahanap ng perfect answer. Ang gusto ko lang malaman mula sa puso mo, yung karanasan mo, na hindi ako naghahanap ng napakagaling na sagot. Gusto ko lang yung mula sa puso mo. At sinasabi nila, iba't ibang sagot. Pero ang problema kasi sa sagot na yon, paano kung may sakit na ang pamilya? Masasabi mo pa ba na mahal ka ng Panginoon? Kasi nga, ang definition ng pag-ibig nila, katulad ng tao na yon, nasasabi niyang mahal siya ng Panginoon dahil walang sakit ang pamilya, pero hindi po yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Pero isa sa mga mukha ng Panginoon na panatiliing maayos ang sitwasyon natin at ang ating pamilya. Amen? Tanda yun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, hindi ko naman sasabihin na, subjective yan, ha? Hindi ko naman sabihin yan. Sasabihin ko lang, alam mo, agree ako sa'yo.
Naniniwala ko kaya maayos ang pamilya mo, kaya ka may trabaho ngayon kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Pero alam mo kapatid or ma'am, sir, ang pinakadahilan o masasabi natin na mahal tayo ng Panginoon ay yung minsan nagkatawang tao siya para mamatay sa krus. Dahil ikaw, nagkasala ka, at ang kasalanan mo, kabayaran yan, kamatayan sa impyerno. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, waring ibigay niya ang kaisa-isang anak niya para mamatay para sa iyo. Dahil walang ibang pwedeng magbayad ng kasalanan natin. Sino ka man ngayon, kapatid? Tingin mo man sa sarili mo ngayon makasalanan o hindi mo man tingin sa sarili mo makasalanan ka kasi sa tingin mo may mas masamang ibang tao sa iyo. Pero alam mo na nagkasala ka, inaamin mo ngayon, nakita mo sa sarili mo na nagkasala ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Pero napakabuti ng Panginoon. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para mamatay para sa iyo at para sa akin. Sino ang Diyos? Ito po ang pangatlong team na natin. Jesus as love or binanggit na God is love. O unang linggo, ako naaalala ninyo, sino ang Diyos? Ang unang topic natin ay si Jesus bilang ating bridegroom o ang ikakasal na lalaki. Kapag kilala mo ang Panginoon, makakalapit ka sa Kanya eh. Mawawala yung takot mo sa Kanya, makakahingi ka ng tawad. Bakit sa tingin nyo, may mga taong nakakalapit sa Diyos at iba hindi nakakalapit? Kailangan iba hatakin mo, pilitin mo, o kaya naman i-set up mo, tara pre, kape tayo. Tapos nagugulat na lang sa kape, sa church dinala, no? Meron bang ginawa ka meron bang ano dito? Pre, kain tayo, Tapsilog. Tapos, no, biglang dinala sa church. Kala ko ba sa Tapsilog? Makinig muna tayo. Word of God. May mga ganun tao, no? Na takot lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi nila lubusang nakikilala o nauunawaan ng Diyos. At yung mga tao nakakalapit sa Diyos o nagpapatuloy sa Panginoon, alam nyo, sila yung mga tao na habang tumatagal ay nauunawaan nila yung pagmamahal ng Panginoon, gaano kabuti ang Panginoon. Kaya nga nung unang linggo, pinag-aralan natin na ang ating Panginoon ay isang asawa na nag-aantay sa kanyang asawa din sa pagbabalik niya. So kung isipin mo, ang rapture, nakakatakot yan, syempre, di ba? Sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga Kristiyano, naku, very exciting part, the climactic part ng buhay natin ay ang makasama ang Panginoon. Kaya nga, ang aking asawa, di ba? Makita mo, pag may nakita ko na may umaway sa asawa ko, nabalitaan ko, tapos nandun si Jilan, hindi man lang pinagtanggol yung asawa ko. Hindi ko lang aawayin yung umaway sa asawa ko. Ang aawayin ko si Jilan. Kasi bakit? Jilan, bakit hindi mo pinagtanggol yung asawa ko? Kasama mo eh. Hindi mo man lang hinarang yung mga nananakit sa Kanya. At ganun ang Panginoon. Kapag ikaw naging anak ka ng Diyos, kapatid, tinanggap mo siya sa puso mo, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Parang isang asawa. At lagi kanyang mamahalin. Lagi kanyang iisipin. Yung kaligayahan mo, laging nasa utak, nasa puso ng Panginoon. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi yan sa paggawa ng tama at mali. Amen? Hindi yan sa bawal. May mga bawal kang gawin o may mga dapat ka lang gawin. Hindi yun doon ang usapan ng bilang isang Kristiyano. Masaya maging Kristiyano dahil ito ay usapang pagmamahal. Dahil mahal ka ng Diyos at dahil mahal ka ng Diyos, nagagawa mo siyang mahalin. So, second week naman, last week, sino nakakatanda? Jesus as? Aba. Ano? Sis? Bridegroom, first week yun. Second week. Hindi. The holiness.
Walang nag-ano? Ha? Okay, wala nag-notes. Huwag kang mag-alala. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Mag-sorry na kayo. Aba, nakalimutan nyo na, tumatawa pa kayo. Dahil, bakit mga kapatid? Dahil alam natin ang Diyos ay mapagpatawad. Last week lang, di ba, pinag-usapan natin na kaya tayo lumalapit sa Panginoon, kaya tayo naglilingkod, kahit na sa kabila ng ating pagkakamali ay nagagawa natin lumapit sa Diyos dahil naunawaan natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Pero alam niyo kapatid, hinihingi din sa atin ng Panginoon na magpatawad. Kahit di naman ako, may mga taong nahihirapan ako na, lalo na kung araw-araw ka, o kaya naman maraming parte ng buhay mo ang naapektuhan dahil sa pagkakamali ng malapit sa buhay mo, dahil doon nasasaktan ng pamilya at ikaw. May mga ganon tayong lahat. May mga tao na nahihirapan tayo mahalin ng lubusan. Pero dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, tulad din natin na tayo dapat din ay magpatawad. Kaya, mag-repent na kayo. As forgiveness. Natututo tayo na kahit na tayo nagkakamali, alam natin na kung magsisisi tayo ng buong puso sa Panginoon at tatalikuran ng ating pagkakamali, patatawarin tayo ng Panginoon. This week naman, pag-uusapan natin, I hope di nyo makalimutan, that God is love. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kahit sumigaw ako sa Herbosa, mahal kayo ng Panginoon! Hindi lahat lalapit. Kasi iba ang pagkaunawa nila pagdating sa pagmamahal. Subjective, pero ito ang ibig sabihin ng pagmamahal. Basahin muna natin sa 1 John chapter 4, verse 7 and 9. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever love has been born of God, or born again, or born from above. Kung sino daw ang nagmamahal ay may bago ng buhay sa Panginoon. Ayun ang ibig sabihin. And knows God. And anyone who does not love does not know God, because God is love. So kung babasahin mo yan, parang gusto sabihin, kung kilala mo talaga ang Panginoon, dapat nagmamahal ka. Dahil ang mga taong nagmamahal, sila lang ang talagang nakakakilala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay pag-ibig. So kung babasahin mo yan na parang, kikita agad natin yung ating kahinaan, ating mga pagkakamali, yung inability natin to love. Diba? Parang naiisip agad natin, utos ito no? Pero hindi diyan umiikot ang mensahe na ito. Ang nais sabihin dito ay, ang Panginoon natin ay pag-ibig. Mamaya, babalikan natin kung ano ang epekto ng mensahe kapag sinabing ang Diyos ay pag-ibig. So, sabi ng ating Panginoon, sa 1 John 3:16, this is how we know what love is. Dito mo daw malalaman kung anong pag-ibig. Christ gave His life for us. We too then ought to give our lives for others. Pero ito ang sinasabing definition. Dito mo masasabi ang pag-ibig. Ito ang paliwanag sa pag-ibig. That Christ gave His life for us. Gusto ko lang ulitin sa inyo yung fellowship namin kaninang mag-asawa. So, sabi ko sa kanya, or nag-usap kami dalawa, is it possible, tanongin ko kayo, is it possible, sali ko na kayo sa fellowship namin is it possible that creation exists without love? Sa tingin nyo? Is it possible? Posible ba na itong lahat ng likha na ito na nakikita mo ay mag-exist ng walang pagmamahal? Some will say no because we know na lahat ng ginagawa ng Diyos ay may pag-ibig dahil may pag-ibig siya. Pero alam mo kapatid, ay in rational thinking, pwede ka talaga mag-create ng isang bagay nang hindi ka nagmamahal. Rationally. Halimbawa, iPhone. Para saan ba ginawa ang iPhone? Dahil ba mahal tayo ni Steve Jobs? Love na love ko itong mga tao na yun. I will make a device for them so that, What mainly
the reason of China, bakit sila nagpo-produce ng maraming iPhone. Kaching, kaching, money. And you can be excellent in things nang walang pagmamahal. Sabi rin niya ng Panginoon, di ba? Sabi ni Paul, kahit sunugin ko ang aking sarili, ialay ko ang aking buhay at hindi ko gawin ko ito ng walang pag-ibig ay wala ding kabuluhan. Ano ibig sabihin nun? Pwede mong gawin. Pwede kang magsakripisyo, mag-ministry, lumo sa buhay mo, magpaka-relihiyoso ng walang pag-ibig. So, in my thinking, sabi ko, oh dear, ngayon kung it's rational, pwedeng gawin ng Panginoon, assuming lang na hindi, ang Diyos ay hindi pag-ibig, no? Parang pwede niyang gawin ng isang bagay na walang pag-ibig. So, pwede. Pero, ito ang pinagkaiba nung sinabing ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Panginoon, ginawa niya ng may pag-ibig. Ikaw, sa tingin mo, gawa ka ba ng Panginoon? Lahat ng ginagawa ng Panginoon, wala kahit isang bagay na ginawa niya na walang pag-ibig. Lahat may pag-ibig. Sabi ko, so ano pinagkaiba ng ginawa mo na walang pag-ibig ng may pag-ibig? Ikaw, sa tingin mo, kapatid, ang ginawa ka? Pag may ginawa ko isang bagay na walang pag-ibig, okay lang. Ginawa ko lang siya. Pero kapag yung isang bagay ginawa mo ng pag-ibig, it has connection with you. It has relationship. Kumbaga, kapag nakikita mo siya, anong mararamdaman mo kasi ginawa mo na may pag-ibig? Yan. Nakikita ka niya ng may kagalakan. Kasi may kakayahan kang pangitiin ng Panginoon dahil ginawa ka niya ng may pag-ibig. Tignan mo yung katabi mo. Nakakatuwa ba? Parang di ako natutuwa dito. Parang hindi na nakakatuwa to, pasi. Okay. Pause muna. Huwag ka muna mainis. Alam mo kapatid, lahat ng tao, kung gagawin nila ng ayon sa kanilang pananampalataya, they can please God. Kaya, lahat ng likha ng Panginoon, laging nagdudulot sa Kanya ng kagalakan niya. Kasi lahat ng ginawa niya ng may pag-ibig, may satisfaction siya. Pag nakikita niya, napapangiti siya. Kasi nga, may connection na, ginawa niya ng may pag-ibig. Pero kung ginawa mo na walang pag-ibig, wala lang. Okay lang, as long I'm being benefited from it. Halimbawa, yung China, gagawa ng iPhone. Siguro, kasi matutuwa sila, may benefit, may profit. Pero yung may joy ka, kasi parang may pag-ibig mong ginawa yan. Hindi lang siya ginawa para lang for your glory, pero ginawa mo yan dahil mahal mo siya. Therefore, we conclude, buti na lang may pag-ibig ang Panginoon. O hindi lang may pag-ibig. At buti na lang hindi lang din nagmamahal ang Panginoon. Kasi iba yung may pag-ibig at iba yung nagmamahal sa siya ang pag-ibig. Pag sinabing siya ang pag-ibig, everything He does, everything He thinks, everything He foresee, everything He is love. Kaya gusto ko pong tawagin lahat ng natatakot sa Panginoon, nag-aalangan, o ikaw may nasa online, nasa labas ng church, nasa loob ng simbahan, gusto ko pong sabihin sa iyo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kung nandito ka dahil mahal mo sarili mo, natatakot ka mapunta ng impyerno, hindi lang yun ang motivation ng Panginoon kung bakit Kanya niligtas sa krus ng Kalbaryo. Dahil mahal ka niya. Dahil siya ay pag-ibig. Hindi ka niya tinitignan kasi you are talagang kaibig-ibig ka. Tinitignan ka niya ng may pag-ibig dahil siya mismo ay pag-ibig. Kaya kung sino ka man ngayon nakikinig, nahirapan kang tanggapin sarili mo, mahalin ang sarili mo,
Mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal. Sukdulang ialay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo. Dahil alam niya, kapag nakita mo na yung kamatayan, yung apoy ng impyerno, nagkakasakit ka na at nare-realize mo na gusto mo nang bumalik sa Panginoon at gusto mo nang humingi ng tawad. Ngayon, kahit humingi ka ng tawad, hindi ka patatawarin ng Panginoon kung hindi mamamatay ang kanyang anak na si Jesus. Kaya kapatid, ikaw ang iniisip ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam niya isang araw, lalapit itong tao na ito. Iniisip ka niya, gusto ka niyang iligtas dahil mahal ka niya. Ito ang pag-ibig, kapatid. Marami kang pwedeng sabihin para masabi mong mahal ka ng Panginoon. Okay, kapatid, totoo yan. Lahat ng mabuting bagay, lahat na nagpapasaya sa iyo, lahat ng kapayapaan mo, lahat na nagpapangiti sa iyo, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Pero hindi doon nasusukat ang pagmamahal ng Panginoon. Pinakita niya na ito sa krus ng Kalbaryo. Sana sa atin din na mga matagal ng mananampalataya. Huwag natin hayaan na nakakasanayan nating naririnig. Pagmamahal ng Panginoon, ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Bigyan natin ng karampatang galang. Ng tamang pag-alala. Hindi lang siya, I know it, alam ko na yan. Ngayon kapatid, ang sabi kanina sa binasa natin, kung alam mo, itong pag-ibig na ito, kaya this will rebuke people na nasasabing kilala nila ang Panginoon, mahal nila ang Panginoon, o sawang-sawa na kami, pastor, laging salvation na lang paghapon. Alam na alam ko yan. Kapatid, pwede ka bang tumayo dito at ipaliwanag ang pagmamahal ng Panginoon? Baka may bagay kang nalalaman na hindi namin nalalaman. O may karanasan ka na hindi mo pa nararanasan. Ang sabi ng Panginoon, kung sinasabi mong nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, nagagawa mong magmahal. Are there things na alam nating dapat nating isuko sa Panginoon, pero hindi pa natin na isusuko? Or may mga bagay pa ba tayo na ginagawa na dapat nating tigilan, pero hindi pa natin natitigilan? Alam mo kapatid, ang sabi lang ng Panginoon, the only antidote para mahalin natin siya at ang ating kapwa ay yung maging sariwa sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya when you encounter salvation, you take it na parang it's a new thing to your ear. Pag umaawit tayo ng worship song, you welcome the love of God. You meditate it. And I want to honor God sa buhay ng lingkod ng Panginoon, sa father ni Brother Benedict. He has been serving the Lord hanggang kamatayan. He served the Lord until his last breath. Humanga ako sa kanya. Very simple guy, man of God. Always thinking about God. Lagi niyang iniisip kapakanan ng iba, ng church. Na-inspire niya ako, lalo na nakikita ko yung asawa niya, si Pastora Teresa. They've been serving the Lord for many years. Ngayon, makikita mo si Pastora talagang challenging yung kanyang physical stage situation niya. Pero umakyat ng third floor para lang, alam mo yon, masigurado na hindi namin makakalimutan yung pagmamahal ng Panginoon. Pero tayo, what this world is doing to us, or Christianity has been changing, or parang pilit binabago ng mundo. Sinasabi na, it's about you, it's about your joy, it's about your peace, it's about your blessing, mga magagandang bagay. No, kapatid. Christianity is about Christ. Dito about sa career natin or anything. O ano yung patutunguhan natin. Yes,
Kasama yun sa pangako ng Panginoon. Pero the more we think about it, yung ating feelings, nasaktan ako ng kapatid ko sa pananampalataya, anong gagawin ko sa kanya? Nakakatisod siya, ba't ganito yung simbahan? No, it's not about that. Christianity is about the love of God. It's about the love of Christ, the crucifixion on the cross. It's about this love being shared to others. So I challenge you, kapatid. Whenever we talk about this, open your heart, prepare your heart, enjoy Him, delight yourself to the Lord, and He'll give you the desires of your heart. So that's for sa ating mga mananampalataya na. Alam mo, kaya minsan, nawawalan ng tamis ang pag-ibig ng Panginoon is we don't test it eh. We don't put it into faith. We don't walk on faith. Hindi natin inilalakad yung ating pananampalataya. Kaya tuloy, kung ano na yung nakasanayan natin, parang paulit-ulit na lang. Kaya dahil doon, masakit man sabihin, nauumay tayo. Baka, alam ko na yan, pagmamahal ni Lord, okay, justification by faith. Oh, okay, ano pa bang ibang tawag dyan sa theology? Pinawalang sala. So, okay, I get it. Pero kapatid, if you get it, it will change you. It will transform you. It will lead you to higher heights. Hindi higher heights of glory of your selfish, di ba? Higher heights of sacrifice. Kaya nga nabanggit ko yung parents ni Benedict. Sabi ko, gusto ko rin maging katulad nila sa Panginoon. Alam mo kapatid, wala sa pagiging pastor yan o pastora. Wala sa pagiging leader yan ng church or ministry. Nasa sayo yan. Kung paano mo tinatanggap ang pag-ibig. Kung paano mo itinatrato ito sa buhay mo sa araw-araw. Ito daw ang pag-ibig, God sent His Son. Next slide. God showed His love for us by sending His only Son into the world so that we might have life through Him. Inuulit. Ito daw ang pag-ibig. Alam mo, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, may I introduce, ladies and gentlemen, this is the love of God. Nung nagkasala tayo, kung di naman tayo mahalaga sa Panginoon, ginawa niya tayo na walang pag-ibig, ang daling i-dispose eh. Di ba? Tayo mga tao kapag sira na isang bagay, ginagawa natin. Pag di mahalaga, tinatapon natin. Kasi di na mahalaga yun eh. Pwede mo naman palitan. Kaya kumuha ka ng mas maganda. O yung tao, nagkamali, pwede naman itapon yun. Gawa na lang ako ng isang mas perpekto, masunurin. Pero hindi po kasi ganun ang Panginoon. Gusto ko ipakilala sa iyo, hindi ganun ang Diyos mo. Hindi yung pagkakamali mo magiging dahilan para itapon ka niya sa apoy ng impyerno. Dahil mahal ka ng Panginoon, ginawa ka niya, dahil ginawa ka niya na may pag-ibig, may halaga ka sa Kanya, dahil doon sukdulang ialay ni Jesus ang Kanyang buhay para sa iyo. Dahil mahalaga ka. Mahal ka niya. Ganun na lang kalalim ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. This is what love is. It is not that we have loved God. So makikita nyo, no? Ito ang pagmamahal. Hindi dahil sa mahal natin ang Diyos. Hindi daw yung pagmamahal. Pag ako, mahal ko ang Panginoon, hindi yun yung tunay na pagmamahal. Hindi lang doon masasabi na yun ang pagmamahal. Kaya masasabi ko sa inyo, kung sino ka man ngayon, nakikita mo yung sarili mo na parang kumpara naman sa mga kanina kumakanta, umiiyak pa. Naku, sila lang talaga yung talagang nagmamahal sa Panginoon. Sila lang talaga nakakaunawa ng pagmamahal ng Panginoon. Yung mga nag-church, mga pupunta sa church, mga nagbibigay, mga hindi gumagawa ng masama. Yun lang talaga yung pagmamahal. Pero kapatid,
Gustong sabihin sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, pareho lang tayong minahal ng Panginoon. Ikaw o ako. Hindi mo pwedeng sabihin, pastor ka, kaya dapat kang mahalin ng Panginoon. Hindi ka pati, hindi yun ang kondisyon ng Panginoon. God's love is unconditional. Walang kondisyon, wala siyang tinangi. Kaya sa tingin mo, mas mahal ako ng Panginoon, hindi totoo yun. Iba naririnig mo, si Satanas yun, nagsasabi sa iyo. Nagsisinungaling siya sa iyo. Hindi pwede na mas mahalin ako ng Panginoon kaysa sa iyo. Ito ang pagmamahal. But that He loved us and He sent His Son to be the means by which our sins are forgiven. Ito ang pagmamahal. Hindi mo maipagmamayabang, hindi mo masabi, ito ang pagmamahal dahil mahal ko si Lord. Hindi. Na ang Diyos namatay para sa iyo, para sa akin. Siyempre, iba kapag sumusunod ka sa Panginoon, may blessings, diba? Pero it does not mean na mas mahal ng Panginoon yung mga maraming blessing kasi sumusunod sila sa Diyos. Actually, mas favorite nga sa pamilya yung mabait, di ba? Sino mas mahal ng parents? Tingin nyo, yung mga mas pasaway, di ba? Tama ba, mga tatay, nanay? Kasi, bakit? Kasi, alam nyo, mas sila yung nangangailangan ng atensyon kasi kulang sa pansin. Di mo, katabi mo, kulang ba sa pansin yan? Kulang sa pansin Kailangan kong pansinin to. Kulang na sa pansin ang aking anak. Pero that's true. This is biblical, mga kapatid. Sinabi nga ng Panginoon, uulit-ulit, simula na lamang ko to, di ko na nakakalimutan to eh. Sabi ng Panginoon, may dalawang pinautang. Pinautang yung isa na 50, yung isa 500. Tapos pareho silang pinatawad. Tinanong ng Panginoon, sa tingin mo, Simon, Pariseo na self-righteous. Hindi naman sinabi yun. Pero yung gusto niyang sabihin, halos. Kasi sa tingin mo, ikaw lang yung dapat lumapit sa akin eh. Kayo lang mga may hawak ng Bible. Kayo lang yung mga kumakanta sa Lord, yung may karapatang lumapit sa akin. Kaya yung mga tao sa labas, wala nang karapatan niya. Mga walang yan, mga demonyo yan eh. Ganyan ang tingin, hindi kapatid. Sabi ng Panginoon sa parable na iyon, sino sa tingin mo, Pedro, ang magmamahal sa akin? Yung pinatawad ko lang kasi utang niya ay 50? O yung pinatawad ko dahil ang utang niya ay 500? Kapatid, kung sa tingin mo, napakalaki ng kasalanan mo ngayon. Kung mas malaki ang kasalanan mo, mas malaking pagmamahal ang mararanasan mo sa Panginoon. Ulitin ko, kapatid, kung malaki ang kasalanan na gawa mo, mas malaking pagmamahal ang mararanasan mo sa Panginoon. I'm not encouraging you gumawa ka ng malaking kasalanan para malaking, hindi yun ang itinuturo ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang sa iyo, kung ikaw halos hindi mo na mapatawad ang sarili mo sa laki ng kasalanang nagawa mo, pagkukulang, pagtalikod sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, magbubunga yan ng mas higit na pagmamahal kaysa sa iba. Kaya makita natin, di ba, may mga tao na may nauuna, may nauhuli, di ba? Nakakahabol. Ako nga, tagal kong tumalikod sa dati namin church eh. Okay, si Mac pa yung nag-invite sa akin. Mac, Pito, ano ba? Hindi mo magsisimba. Ray, ako muna, di ko pa, nag-i-enjoy, hindi ko masabi nag-i-enjoy pa ako. Pero sa puso ko, parang nandun yung pagmamahal ng Panginoon, malinaw sa akin yun eh. Sabi niya sa akin, tara na, sumama ka na sa akin. Ilang taon din yun, Mac, no? Parang 7 years din ata ako nawala sa Panginoon. Tapos yung mga nakikita naming mga brother, sister, nagsiserve na sa Lord, na talagang... Pero alam mo, nakahabol, no? Nagpastor pa, kapal na mukha. Kasi malaking kasalanan eh. Umaga parang, hindi ako deserve dito. Kaya kabakabahan ka na kung malaki-laking kasalanan niya, kapatid. Ibig sabihin, ganun na lang yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa Panginoon. Sa mundo, ang prinsipyo, pag mas malaking kasalanan, mas mapapalayo ka sa Panginoon. Amen? Hindi, kapatid. Sa prinsipyo ng Panginoon, iba. Pag mas malaking kasalanan, mas malaking dahilan para lumapit sa Panginoon.
You have a bigger reason to come to God. Kaya come to God. Mahal ka niya, kapatid. Hindi ito yung kung ano yung pagmamahal na nakasanayan natin sa mundong ito. Pero sa mga sumusunod sa Panginoon, magpatuloy ka, kapatid. Your love will be tested, don't worry. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para mahalin ng Panginoon. May pagsubok naman eh. And that will enlarge the experience of our love to the Lord. Kaya nga sabi ko kaninang umaga, mga kapatid, kung ano yung sisidlan natin, lakihan pa natin. Ano ibig sabihin ko doon? Kung ikaw, mahal mo na ang Panginoon, malinaw sa iyo mahal ka niya, subukin mo pa, sundin mo. Test the love of God. Subukin mo na subukin. Hindi mo kailangan gumawa ng pumatay ng tao para, mas malaking kasalanan. Hindi, kailangan mo lang, kapatid. There are two ways to enlarge your love to the Lord. You test your faith. Ihakbang mo. Ito na may encouragement ko sa mga mga mababait sa Panginoon. Huwag ka manatili kung sino ka. Subukin mo siya. Sundin mo siya in every small details of your life. When you are tested, obey Him. Huwag kang pumayag na kung ano na yung pagkaalam mo sa pagmamahal ng Diyos. Nandyan na yan, kapatid. Sabi nga, kung kaya mo nang ipaliwanag ang pagmamahal ng Diyos, naliligaw ka na. Nang buo, Siyempre, ito, pinapaliwanag ko sa iyo pagmamahal ng Panginoon. Pero yung kabuuan ng pagmamahal ng Diyos, ano ibig sabihin ko doon? Pag naaalala mo pagmamahal ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka iiyak. Hindi pwedeng hindi tataas ang kamay mo. Hindi ka pwedeng hindi mapapaluhod o kapag ikaw mag-isa, mapapasalamat, Panginoon. Hindi, kapatid, kapag naaalala mo pagmamahal ng Panginoon, yung dila mo, na minsan wala kang control sa pagsabi ng mga walang kwentang bagay. Minsan ganun tayo, di ba? Ganon din yan. Kapag naaalala yung pagmamahal ng Panginoon, mapapasabi ka na lang ng, Hallelujah, praise the Lord, thank you, Lord. Ganon din. Test your faith. Ihakbang mo. Don't be contented. God's love is so rich para lang ikahon natin kung ano yung pagkaunawa mo na dyan. It's so vast, it's so deep. Napakasarap enjoyin ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ito nasusukat sa mga material o physical things. No. Sa next slide, sabi ko nga kanina, sa prayer ko, give me Jesus. Ayun yung favorite worship song ko ngayon sa Panginoon. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have it all. Give me Jesus. Give me Jesus. Alam mo yun, parang gusto ko si Jesus, hindi blessing, hindi itong mga magagandang sitwasyon lang sa buhay ko. Okay, salamat, tatanggapin ko yun. Hindi naman ako hipokrito, Lord. Kailangan ko rin yan. Kailangan ko ng, syempre, financial. Kailangan ko ng masaya. Kailangan ko payapa. Yes, Lord, I receive that. But more to that, give me Jesus. I want Him. Siya ang gusto ko. Not the ministry. Not the benefits of Christian. I want Jesus. Because He died for me. Mahal niya ako. And para di kayo mahirapan, ano ibig sabihin mo doon? Pastor, give me Jesus. I experienced that sa aking loving person, sa aking asawa. Gustong-gusto niya akong kasama. Kahit wala na siyang nabe-benefit sa akin. Dati, nung nililigawan ko siya, may trabaho di ba? May pera, kain doon, date dito. So, parang syempre, mamahalin ka niya kasi may maganda kang nagagawa. Ngayon, damay na damay na, dito na kami natutulog sa stage, sa sasakyan, tutulog kami doon. Wala sariling bike, gigising ng 4 a.m., makakatulog ng 11 a.m., wala na Pero alam mo, I can see the joy in her heart na parang makasama ko lang si Louie. Yeah? Kasi alam mo, nararamdaman ko talaga yung parang, ang pogi-pogi ko talaga. Hindi, joke. Nararamdaman mo, alam mo, may mga ganun, di ba? Parang gustong-gusto mo siyang kasama. Just Him. Hindi dahil may ginagawa siyang mabuti sa'yo, dahil mahal mo siya. Gusto mo lang siya. Kahit na minsan nahihirapan ka na, dahil gusto mo siyang kasama, di ba? May mga ganun ba kayong best friend? No, parang nakakagigil na, pero gusto kitang kasama.
Sarap mo yung tug eh. Pero alam mo, hindi ko maiwasan, mahal talaga kita eh. Hindi mo masabi yun, pero di ba may ganun tayo? That's love. That we imitate from the Lord. Kaya nga sarap magmahal, amen? O, di mo makikita yung pagmamahal sa mundo o sa mga unbeliever. Makikita mo lang ganyang pagmamahal sa Diyos at sa mga anak ng Diyos na nag-i-imitate ng pagmamahal ng Diyos. Kaya I encourage you, if you want true love, iba nasa church ang true love. Di ba mga kapatid? Nakikita niyo ba masaya tayo? Di ba masaya? So kanina lang, no, parang pupunta ka dito na kasi matatanggap ba ako ng Panginoon? Hello kapatid, God loves you. Mahal ka niya. Minsan nakakatakot lang talagang lumapit sa Diyos dahil alam natin banal siya at hindi siya natutuwa sa mga maling gawin. Yes, that's true. Hindi ko inaalis yung katotohanan na yon, mga kapatid. Ang Diyos ay banal. Kaya nga sukdulang, dahil mahal ka niya, para lang malinis ka, sukdulang ialay niya yung kanyang buhay, para lang makalapit ka sa Kanya. Kasi kahit mag-sorry ka sa Kanya, tapos pinatawad ka lang niya nang walang kapalit sa kasalanan mo, wala yun. Unfair yun. Amen? Because God is love. He put the justice on Himself. Siya ang kumuha ng parusa para sa atin lahat. Come to God. Lapit sa Panginoon. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Hindi ito patungkol kung gaano mo siya kamahal. Hindi yun ang pagmamahal. Sinasabi ito, ang pagmamahal ay yung malinaw sa iyo. Tinatanggap mo sa puso mo yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya kami mga tao nagtatanong sa akin, alam niya, nakakwentuhan ko dyan, yung kabilang gawain. So, sabi sa akin, so, ganun ba? Hindi ba mahalaga yung paggawa ng mabuti? Pero alam mo mga kapatid, no, awkward lang. Tayo yung mga tao naniniwala na hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa. Amen? Niligtas tayo dahil naniniwala tayo na siya ang mabuti, siya ang namatay para sa atin. Pero ang awkward lang din, yung mga tao nagsasabing sa gawa sila naligtas, pero mas masama sa atin. Hindi mo naisip yun. Bakit yung mga born again? Sila yung mga tao na hindi sa gawa naligtas, hindi yun dahilan kung bakit tayo papasok sa langit, pero bakit ang babait nila. Bakit ganun? Diba? Ironic. Sabi mo sa katabi mo, ironic. That's ironic. Di ba? Bakit? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Kasi ginawan tayo ng mabuti. Wala lang, gusto lang natin siya gawa ng mabuti. Kasi gusto ko sabihin sa inyo lahat na matapang salita ng Diyos na tayo lang talaga ang nakakaintindi ng pagmamahal ng Diyos. Tayo talaga yung nakakaunawa ng pagmamahal ng Panginoon. Dahil kung nauunawaan mo talaga yung pagmamahal ng Diyos, hindi mo may iwasang gawan siya ng mabuti. Ayun ang itinuturo ni John dito. Hindi ko sinasabi magiging perfecto ka agad, di ba? Pero paunti-unti, di ba? O sa mga matagal na nakakilala sa akin, kilala niyo ako. Huwag kayong mag-alala, kilala ko rin kayo. Di ba? Si Eric nga, nasa yung best friend ko? Diba? Wala. O nasa online ka man, magsisi ka na. Magawa ng mabuti sa kabila. Di ba, sabi niya nga sa akin, nagpipreach ako, hindi mo totoo yan eh. Ano yung sinungaling niya, kasama ko manood ng porn yan. Di ba, parang kilala ko yan, ugali niya, masama, hindi. Tapos ngayon magtuturo. Pero kapatid, hindi eh. Kapag nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, sawang-sawa ka na ba sa kasalanan mo? Alam mo kapatid, hindi mo kayang bitawan yan. Hindi talaga sa sarili mong lakas. Gusto mo bang magbagong buhay, magsimula sa buhay mo ngayon? Alam ko gusto mo eh. Gusto ko nga sumulat ng libro eh, title, Gusto ko lang maging masaya. Alam mo, niniwala ko, lahat ng tao gusto lang maging masaya eh. Minsan, gumagawa lang na masama, pero motivation nila, gusto lang nila maging masaya. Gusto ko lang punta ng langit, kaya droga-droga, shabu-shabu, di ba? So,
Wala na, bakit ba nila ginagawa yun? Dahil ano ba sila sa sarili nila? Hindi. Gusto nilang takasan yung problema. Gusto nilang maging masaya. Bakit ba umiinom ng alak? Gusto maging masaya. Diba? Hindi na maharap yung realidad ng buhay. Bakit ba nagsusugal? Gustong magkapera. Gustong sumaya. Pero mali ang paraan. Hindi po yun, kapatid. Kung sino man sa inyo, sinubukan mo na lahat. Pero hindi ka pa rin masaya. Subukin mo ang Panginoon. Try Him. Ngayon, ikaw sumusunod ka sa Panginoon, subukin mo pa siya. Kung may isang kasalanan, just give it up. Huwag mo nang pag-isipan, just stop it and cry to the Lord. Kapag nararamdaman mo yung urge of desire, you cry to God. You bow down, you sing worship. Test Him. Ngayon, kung magkamali, humingi ka ng tawad, bow down again to the feet of the Lord. Don't give up. Don't stop. Don't deny Christ. Kasi kung i-deny mo ang Panginoon, lalong walang mangyayari. Just continue. Pero, huwag ka lang manatili tulad ng Israelita, nananatili sila. Pero hindi sila sumusunod sa Panginoon. Wala lang, susunod sila kasi may benefit. Oy, the Lord bless you, the Lord keep you 40 years. Hindi kami magugutom dito sa disyerto. The Lord make His face shine upon you. Wow, blessing, blessing, blessing. So, oy, mainit dito pero may ulap. Yes, the Lord make His face shine upon me. Pero nakalimutan na nila yung the Lord nila, yung God nila mismo. Wag ka lang manatili. Wag ka lang yung nandyan dahil natatakot ka na kapag hindi ka na Kristiyano, maraming sumpa darating sa buhay mo. No, kapatid. Love God. Itaya mo yung reputasyon mo. May isa akong tao ngayong hinahangaan sa pananampalataya, very close to me. He's been tested so much. Tumaas yung paggalang ko sa kanya. Biruin mo yung ating mga pagkakamali, God can turn it into good if you will only surrender it to the Lord. May mga bagay na mahirap talaga. Gusto man natin o hindi, our faith will be tested. This love that we have, we learn and we heard, it will be tested. But praise be to God. I know God will deliver us all. Amen? Ano man ang pinagdaraanan mo. God will deliver you and He will be glorified. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita, sunod lang ng sunod sa Panginoon, pero sa puso nila, wala na ang Panginoon. Ang gusto lang nila, yung araw-araw na mana, gusto lang nila yung araw-araw na karne, araw-araw na pagpapala. Kasi alam nila, kapag umalis sila sa presensya ng Panginoon, patay sila sa disyerto. Pag lumayo sila sa pagiging Christian, sira ang buhay nila, pati ang pamilya nila. No, kapatid. Those are the benefits, but please love the Lord, not His blessing. Love Him. Enjoy Him. Kasi kung yun lang yung mamahalin natin yung blessing ng Panginoon, we will be cut off. Kung paanong ginawa din ng Panginoon. They are cut off. Kasi sa lahat ng tao, they are the most don't deserve heaven or the promised land. Kasi biruin mo, binigay na sa iyo lahat ng himala, pagpapala, hinati na ang dagat para makadaan lang kayo, makatakas, palayain ng Panginoon, tas may promised land na sobrang ganda. Pero sa puso mo, di mo pa rin magawang sundin, mahalin ng Panginoon. Kapatid, love your God. And the only way to love the Lord is this salvation, this cross is always new every morning to us. We always meditate it. We always be reminded. We always sing song about the blood of Jesus Christ. Alam mo kapatid, para hindi mawala sa iyo yung tamis ng pag-ibig ng Panginoon, huwag mo kasing tikman yung tamis ng mundong ito. Lason yun. Huwag ka magpakasasa sa mundo.
mawawala yung appetite mo sa spiritual life mo. Kung spiritual appetite mo every Sunday na lang, every Wednesday, every Friday, it will be lost. Alisin mo yung mga kagustuhan ng laman. Cut it. Putulin mo, labanan mo. Para hindi mawala yung tamis ng pag-ibig ng Panginoon. But thank God, kanina, di ba, tinutulungan, maraming tumutulong sa atin para manatili yung pagmamahal sa buhay natin. Di ba, may mga messenger, may mga awitin na patungkol sa pagmamahal ng Panginoon, may kapatid sa'yo na nagmamahal, di ba, dahil doon nagiging sariwa ang pagmamahal ng Panginoon. Can we thank the Lord? Lord, thank you. Maraming salamat. Pero bang salamatan mo yung katabi mo ngayon, Christian? Oy, thank you, nandito ka. Yung nag-invite sa'yo, nagpapaalala sa'yo. Alam mo mga kapatid, dagdagan mo yung mga kaibigang Kristiyano, di ba? Medyo bawas-bawasan mo yung mga unbelieving community kasi ilalayo ka niyan sa Panginoon, okay? Mas dalasan mong makipag-pray, makipagkantahan sa Panginoon. Moving on. Pero pinakita ng Diyos, okay, ito ba? Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noon tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Panginoon, napakabuti mo sa amin. Alam mo, ito kapatid, hindi niya tayo minahal nung nagbago na tayo. Minahal niya tayo nung panahong kaaway pa tayo. Sa mata niya, kaaway tayo eh. Come on, receive it, receive it. Receive it with faith. Pag ako talaga nakakakita ng ipis, automatic, auto-kill, headshot, tapak. Wala akong ibang mindset sa ipis, papatayin kita agad. Pero sa tuwing nakakapatay ako ng ipis, it always reminds me this. Nakakatawa man, pero it always touches my heart. Ganon din noon ako sa Panginoon. Na wala akong ginawang mabuti sa Diyos, walang kaibig-ibig sa akin, peste ako sa likha ng Panginoon. Sorry kung mura ba, hindi mura yun dito sa atin, no? Pero kung sa iba, it's a pest. You're a pest! Pag English, hindi mura eh, no? Ba't kaya gano'n? Pag Tagalog, mura eh. You're a pest! You're a pestilence, di ba? Para mas social yun. You're a pest. I'm a pest in the creation. Pero mo, ang ganda-ganda ng likha ng Panginoon. I pestilence it. Binaboy ko yung likha ng Panginoon when it was created for my sake. Diba? Ang ganda-ganda ng bundok, ganda-ganda ng dagat, diba? Ang ganda-ganda ng herbosa, yung balat ng candy, simpleng tapo ng gano'n. Lord, sorry. Pero ito yung gusto kong i-share ulit sa inyo. I know you have heard it. Pero sa mga hindi pa, alam mo, kapag ako nakakita ng ipis, I will not ever think any good things sa mga ipis na yan. Papatayin ko lang yan. Yun lang talaga. Wala akong nakitang maganda dyan sa mga yan. Kayo ba? Meron ba? Baka meron sa inyo. Share nyo nga sa akin. Baka I'm just blind, di ba? I just don't know. Pero that's my motivation. Kapag kahit kailan hindi ako hahawak ng ipis at i-appreciate ko siya. And I will look into the eyes of the cockroach and I will say, I love you with an everlasting love. At yayakapin ko siya na maigpit. I love you so much. At gumagabang-gabang sa akin. I will not do it. Because bakit? Ipis yun eh. Tao ako. Diba? Nakakita ba kayo ng ganon? Wala sa katinuan gagawa nun, kapatid. Jeremiah 33:3. Tapos magbibigay ka ng mga pangako sa kanya, I have promised for you. And that always give me into realization. Kayo kapatid, hanap din kayo ng magpapaalala palagi sa inyo ng mabuting balita. Pero sa akin, ito yung nagpapaalala palagi sa akin na kung ako,
Napakasama ko sa ipis, pareho lang naman kami likha, di ba? Bakit hindi ko magawa ng mabuti? Kasi nga tao ako eh. Ipis lang yan eh. Insekto yan. Pero biglang bumabalik sa akin, ikaw din naman, di ba? Diyos ako, pero ikaw tao ka lang. Sino ka ba? Gawa ka lang naman sa alabok. Alam mo, mas mabait pa sa'yo yung ipis. Ang ipis, walang ginawang masama sa'yo. Bakit? Pag nakakita ka naman ipis, ano bang ginawang masama sa inyo? Wala naman, di ba? Hindi ka pa nga kinakagat, tinataba ka mo na eh. Wala siyang ginawang masama sa'yo. Pero ikaw, ginawan mo ko ng masama. Pero anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa sa atin ng Panginoon? Niyakap niya tayo sa ating karumihan. Inibig niya tayo, hindi nung born again ka na, nagbago ka na, Kristiyano ka na, minahal ka niya nung kaaway ka pa niya. At bilang isang kaaway, walang ibang dapat gawin sa kaaway, kundi patayin. Pero inibig ka ng Panginoon. Kapatid, pero ba tanggapin niya ng buong puso mo ngayon? Hindi ka dapat yakapin ng Panginoon. Bakit ka niyayakap ni Jesus? Hindi ka dapat nandito ngayon, pero bakit nararamdaman mo yung pagmamahal niya? Sa dami ng ginawa mong kalukuhan, bakit ka nandito ngayon at ang parang Panginoon pa rin nagdiligaw sa iyo? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Now, this love is unconditional. Binigay niya para sa lahat. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, pakinggan mo. As God's love is unconditional, nasa iyo ang kondisyon kung paniniwalaan at tatanggapin mo ito. Wala nang kondisyon sa Panginoon, minahal ka na niya. Tinanggap ka na niya. Ngayon, nasa iyo na ang kondisyon. Gusto mo ba tanggapin ito sa puso mo ngayon? Dahil kung sa kondisyon na ito, pipiliin mo pa rin tumalikod sa Panginoon, wala nang problema sa Diyos. Binigay na sa iyo ang kalayaan. Tanggapin mo siya. Gusto mo maging masaya? Gusto mo nang magsimula sa buhay? Talikuran na yung mga maling ginagawa mo, kapatid. Ang Diyos lang. Siya ang tunay na simula ng buhay natin. Kung sawan-sawa ka na sa kasalanang nagagawa mo, gusto mo nang tigilan pero hindi mo matigilan, kapatid, dahil tinatanggal mong pilit ang Panginoon sa buhay mo. Kung gusto mo maayos ang pamilya mo, ang pangarap mo, pag-aaral mo, trabaho mo, at lahat ng bagay ay gusto mo na dahil sinubukan mo na lahat, hindi nag-work out, nandito ngayon ang Panginoon. Pinapaalala niya, ako ang solusyon. Ako ang kailangan mo. Dahil ako ang may likha ng lahat. Ako ang may hawak ng buhay mo. Sa akin ka magtiwala, magkamanahan sa sarili mong karunungan. Sa last slide. This is John 3:16, and for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have everlasting life. Binigay sa iyo ng Panginoon yung believe. Yung love, binigay na eh. Ginawa niya na. For God so loved the world. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi sa mga Kristiyano lang, sa buong mundo, sa lahat. Kaya binigay niya anak niya. So whoever believes in Him, para kung maniniwala ka ngayon, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa last slide. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have my faithfulness to you. Dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Noong nagkasala ang tao, kung gulangan lang, no, kung talino at karunungan ang gagamitin, pwedeng, kung hindi pag-ibig ang Diyos, pwedeng ganito mangyari, kapatid eh. Nagkasala ang tao, ano pwedeng gawin ng Panginoon? Wipe out, linisin na kayong lahat. Pero dahil tapat siya kung magmahal, kasi pwede naman walang makakita, di ba? Ganon tayo mga tao. Hanggat maaaring walang makakita ng mali natin, di ba? Gagawa natin ng paraan.
Di ba itago natin yung mga kahinaan natin, pagkakamali natin, yung mga kasalanan. Kung pwede nating itago, gagawin natin eh. Para lang walang problema, walang struggle, walang discomfort. Pero hindi ganun ang Panginoon humarap. Hindi niya ganun hinarap ang kasalanan ng tao. Kahit din ako mga kapatid, aminin ko sa inyo, hindi pa ako kasing faithful ni Lord and I will never be. Pwede ko siyang gayahin but I will not be as faithful as the Lord. Marami din akong nagagawang pagkakamali sa Panginoon. Pero alam mo, kung aalisin natin ang love sa equation, ganito mangyayari. Nagkasala ang tao, buburahin ko na lahat at magsisimula ako, wala namang nakakita. Kahit mga anghel, tatanggalin ko na lahat ng mga testigo na may nagkasala sa akin para lang hindi mamatay ang anak ko. Kasi pangako ko yan, pag nagkasala ang anak, I will offer my own son. Pero ayokong masaktan ng anak ko, kaya ang ganito gagawin ko, papatayin ko lahat ng tao, lahat ng testigo, lahat ng anghel, lahat ng likha. At kami lang ng anak ko ang nakakaalam, pero hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya magsisinungaling sa sarili niya. Nung sinabi niya, before the creation of the world, the Lamb was slain. Ibig sabihin, bago pa likain ang mundo, handa na ang Diyos na mahalin ka, sukdulang ialay niya ang kordero ng Diyos. Nung nakita niya si Jesus na nasa Getsemani, umiiyak hirap ng hirap, hindi niya binawi. Tama na anak! Tanggalin na natin lahat ng tao na yan. Linisin na natin pati mga anghel para walang nakakita. But God's love is faithful. It is so true. Sukdulang kailangan niyang gawin. At hindi dahil out of commitment, dahil no choice siya, but it is also His choice to give His only begotten Son. Pinili niyang mamatay para sa atin. Hindi siya napilitan. Kusang loob niyang binigay sa iyo ang buhay ng kanyang anak. Kusang binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo. Maging ng banal na spirito, kusang ibinigay sa iyo. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Meron ba tayong tumayo lahat at tawitan natin ang Panginoon? Let's just ipikit lang natin ang ating mga mata at hayaan natin na kung sino ka man ngayon, kinakausap ng Panginoon. Huwag ka na magmatigas, kapatid. Hindi mo kailangan magbago agad, maging perfecto, o magbabago muna ako bago lumapit sa Panginoon. Lumapit ka ngayon. Whoever you are, inaantay ka na ng Panginoon. Huwag mo sayangin ang dugo, ang pag-ibig ng Diyos. Lumapit ka, magtiwala ka sa Kanya. Yes, Lord. Hinamak at tinawanan. Sige, kung sino man sa iyo gusto mong manalangin, you pray to the Lord. Ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos nakaligtasan mo. Ibinigay ang buhay mo. Ibinigay ang buhay mo. Come on, receive the Holy Spirit. Kung sino ka man, you want to restore the joy of your salvation, this is the time. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal, ang tulad ko, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Come on. Kung sino ka man, tinanggap ang Panginoon. Pag-ibig mo Holy Spirit, fill your people.